Maligayang pagbabalik sa ating malalimang usapang pang-ekonomiya. Sa unang mga buwan ng taong 2026, may isang napakalaking alon na muling yumanig sa pandaigdigang kalakalan at ang pangalan nito ay ang makasaysayang bugso ng pag-export ng China. Kung noong huling bahagi ng nakaraang taon ay maraming nag-akala na unti-unti nang humihina ang dambuhalang pabrika ng mundo, ang tunay na nangyari ay kabaligtaran. Bigla itong bumuelo na parang makina na muling pinilit paandarin sa sukdulang bilis. Mula sa mga dekuryenteng sasakyan, baterya, solar panel hanggang sa samut-saring produktong pang-araw-araw, parang walang tigil ang agos ng mga kalakal na lumalabas sa mga daungan ng China. Hindi ito simpleng kwento ng pagtaas ng bentahan sa ibang bansa. Isa itong malalim na senyales na may malaking pagbabagong nagaganap sa loob mismo ng ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa daigdig. Sa madaling sabi, ang pagbuga ng produkto palabas ng bansa ay hindi na lamang opsyon. Para sa kanila, para na itong pangunahing lagusan ng presyon sa isang sistemang puno ng sobrang kapasidad. Kapag sinilip natin ang mas malalim na larawan, mas lalong lumilinaw na hindi ito panandaliang pagtalon lamang. Ang mga datos na sumasalamin sa simula ng taong ito ay nagpapakita ng sistematikong pagpapalawak ng produksyon at pag-export. Dati, ang imahe ng produktong Chino ay karaniwang nakadikit sa murang laruan, mumurahing damit at simpleng gamit sa bahay. Pero ngayon, malaki na ang inakyat ng hagdan. Ang puwersang tumutulak sa pag-export nila ay nakasentro na sa mas mataas na antas ng industriya, lalo na sa mga produktong may kaugnayan sa teknolohiya at malinis na enerhiya. Ibig sabihin, ang lumalabas sa mga pabrika nila ay hindi na lamang basta maraming kahon. Ang lumalabas ay mismong mga produktong susi sa hinaharap ng pandaigdigang produksyon. Kaya habang patuloy na lumalaki ang surplus sa kalakalan ng Beijing, lumalaki rin ang kaba sa iba't ibang bansa. Dahil ang tanong ngayon ay hindi na kung gaano karami ang inilalabas ng China, kundi kung sino ang masasagasaan kapag tuluyan ng sumabog ang alon na ito sa mga merkado ng mundo. Kung gusto mong makita ang tunay na mukha ng kwentong ito, hindi sapat ang mga numero sa papel. Kailangan mong isipin ang mga pangunahing daungan tulad ng Shanghai, Ningbo at Shenzhen. Doon makikita ang eksena na parang hindi natutulog ang mismong pulso ng pandaigdigang kalakalan. Ang mga container na nakasalansan ay parang mga bundok na bakal. Ang mga kargador, truck, automatikong pandurog at dambuhalang crane ay kumikilos na parang iisang higanteng organismo araw at gabi. Tuloy ang daloy. Habang sa loob ng bansa ay marami pa ring lugar na tila nanahimik dahil sa pagbagsak ng mga proyekto sa real estate, ang mga daungan naman ay parabang naging bagong puso ng ekonomiya. Doon pinadadaloy ang enerhiya, kapital, at pag-asa ng isang sistemang naghahanap ng bagong sandigan matapos humina ang dating modelo ng paglago na nakasalalay sa pabahay at konstruksyon. Pinakamatingkad sa lahat ang usapin ng mga dekuryenteng sasakyan. Sa taong ito, lalo pang pinatatag ng China ang pwesto nito bilang nangungunang bansang tagaluwas ng sasakyan sa mundo. Hindi na ito simpleng banta sa mga lumang hari ng industriya gaya ng Hapon at Alemanya. Ito ay direktang hamon. Ang lakas nila ay hindi lang dahil marunong silang gumawa ng sasakyan. Ang tunay na kalamangan nila ay hawak nila ang mas malawak na ekosistema ng produksyon, lalo na sa baterya, bahagi at supply na kinakailangan sa mga dekuryenteng sasakyan. Kapag pinagsama mo ang napakalaking sukat ng produksyon, mas murang gastos at agresibong suporta ng Estado, ang resulta ay mga kotse na kayang ibenta sa presyong ikakabigla ng mga kalaban. Habang ang ilang kumpanya sa kanluran ay hirap na hirap pa ring pagdugtungin ang kakayahan sa lumang makina at bagong dekuryenteng teknolohiya, ang mga tatak mula sa China ay sumasabay sa pandaigdigang merkado na parabang matagal na nilang hinintay ang eksaktong sandaling ito. Pero hindi lamang dekuryenteng sasakyan ang kwento rito. Kung titingnan mo ang mas malawak na mapa, makikita mong may tatlong haliging bumubuhat sa bagong puwersa ng pag-export ng China, sasakyan, solar panel at mga sistemang imbakan ng kuryente. Ito ang bagong Trinidad ng kanilang industrial na ambisyon.
Sa loob ng maraming taon, hindi lihim na malaki ang itinaya nilang puhunan sa malinis na enerhiya. Ngayon, inaani nila ang bunga ng matagal na pagtatanim. Sa pandaigdigang merkado ng solar, halos hindi ka makakagalaw nang hindi natatapakan ng impluwensiya ng China. Sa isang banda, may positibong mukha ito. Dahil sa murang produkto, mas maraming bansa ang nakakakuha ng access sa renewable energy. Ibig sabihin, mas nagiging abot kaya ang solar at energy storage para sa maraming merkado. Pero sa kabilang banda, parang bulldozer naman itong dumaraan sa mga lokal na industriya sa Europa at Hilagang Amerika. Mahirap kang lumaban sa kumpanyang may murang lupa, murang enerhiya, murang puhunan at suporta ng pamahalaan. Kahit anong galing mo sa disenyo o tatak, kung halos kalahati ng presyo ang kalaban, mapapaisip ka kung kompetisyon pa ba ito o suntukan na nakasut lang. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon sa mga tradisyonal na mabibigat na industriya. Kapag bumagsak ang konstruksyon sa loob ng bansa, hindi nawawala ang bakal. Hindi biglang naglalaho ang aluminyo, hindi rin kusang natutunaw ang chemical sa mga bodega. Kailangang ilabas ang mga iyon. Kaya ngayon, milyon-milyong tonelada ng mga pangunahing materyales ang ibinubuhos palabas ng China. Dahil dito, ang epekto ay ramdam na ramdam sa pandaigdigang presyo. Para itong malamig na ulan na bumabagsak sa mga bansang may lokal na planta ng bakal o pagawaan ng materyales. Habang mas bumababa ang pandaigdigang presyo dahil sa sobrang supply mula sa China, lalong umiiksi ang hininga ng mga pabrika sa ibang bahagi ng mundo. Maraming kumpanya sa Europa at Timog Amerika ang napipilitang magbawas ng manggagawa o magsara ng linya ng produksyon dahil hindi nila kaya ang presyong iniaalok ng mga imported na produktong galing silangan. Kung gayon, saan ba talaga nanggagaling ang napakalakas na bugso ng pag-export na ito? Ang sagot ay hindi simpleng nasa labas. Hindi ito basta dahil biglang lumakas ang pandaigdigang demand. Sa totoo lang, ang ugat ng puwersang ito ay nasa loob ng mismong ekonomiya ng China at ang isa sa pinakamalaking sugat na matagal nang dumudugo ay ang krisis sa real estate. Sa loob ng maraming taon, ang sektor ng pabahay at konstruksyon ang isa sa pinakamahalagang makina ng paglago nila. Ngunit nang magsimulang pumutok ang bula, hindi lamang mga kumpanya ng real estate ang nadamay. Nasaktan din ang lokal na pamahalaan, mga bangko, mga mamimili, at ang pangkalahatang tiwala ng lipunan sa direksyon ng ekonomiya. Sa isang bansang matagal na umasa sa pagtaas ng halaga ng ari-arian bilang imbakan ng yaman, ang pagbagsak ng sektor na iyon ay parang pagguho ng pundasyon ng bahay habang nasa loob ka pa. Dito pumapasok ang napakahalagang usapin ng kumpiyansa ng mamimili. Kapag ang mga tao ay natatakot, hindi sila bumibili. Kapag pakiramdam nila ay hindi ligtas ang kanilang ipon, hindi sila magpapakalat ng pera sa ekonomiya. Sa Tsina, habang maraming pamilya ang nakakita ng alanganing kinabukasan dahil sa mga problemang may kaugnayan sa pabahay, lumakas ang ugali ng pagtatabi ng pera sa halip na paggastos. Kaya kahit maraming pabrika ang kayang gumawa, kulang ang bibili sa loob ng bansa. Yan ang esensya ng problema. Hindi basta kakulangan sa kakayahang gumawa, kundi kakulangan sa lokal na demand na sasalo sa lawak ng produksyon. Kung kaya't para sa maraming kumpanya, ang pagtingin sa pandaigdigang merkado ay hindi lang paraan para lumago, para na itong paraan para mabuhay. Sa halip na magbuhos ng tuwirang ayuda sa mga kabahayan upang buhayin ang paggastos, pinili ng pamunuan sa Beijing ang ibang landas. Ang focus nila ay higit na nakasentro sa pagpapalakas ng tinatawag nilang bagong puwersang produktibo. Sa praktika, ibig sabihin nito ay mas maraming kredito, pautang, subsidyo at suporta para sa mga industriyang itinuturing nilang estratehiko. Mula sa advanced manufacturing hanggang sa malinis na teknolohiya, doon ibinubuhos ang lakas ng Estado. Sa isang banda, matalino ang galaw na ito kung ang layunin ay panatilihin ang trabaho, kita at industrial na lakas. Pero sa kabilang banda, lalo nitong pinalalalim ang pagkiling ng ekonomiya sa produksyon sa halip na konsumo. Parang may bahay kang may problema sa kusina pero ang ginawa mo ay lalo mong pinalaki ang bodega. Oo, marami kang ilalabas. Pero kung wala namang kakain sa loob,
mapipilitan kang maghanap ng mas malaking palengke sa labas. Habang dumarami ang mga produktong papalabas, natural lang na manginig ang ibang bansa. At dito nagsimula ang panibagong yugto ng tensiyon sa pandaigdigang kalakalan. Sa Washington, Brussels, New Delhi at Brasilia, pare-pareho ang tanong, paano haharapin ang bagong alon ng produktong Tsino na hindi lamang mura kundi tumatama pa sa mismong mga sektor na mahalaga sa kanilang seguridad pang-ekonomiya? Ang unang China shock noong unang bahagi ng milenyo ay kadalasang ikinakabit sa pagpasok ng murang produktong pangkonsumo at simpleng paggawa. Ang kasalukuyang yugto ay mas mabigat. Hindi lang ito usapin ng murang damit o laruan. Ang pinupuntirya ngayon ng pressure ay sasakyan, enerhiya, kagamitan at mga industriyang itinuturing na susi sa hinaharap. Sa Estados Unidos, mas mainit ang usapang ito dahil may politika na agad na nakaangkla rito. Kapag lumalaki ang deficit sa kalakalan, mas madaling itulak ng mga politiko ang salaysay na kailangang protektahan ang lokal na industriya. At kapag ang kalaban ay China, halos nagiging bihira ang pagtatalo sa pagitan ng magkabilang panig ng politika dahil pareho silang may insentibong magpakitang matapang. Para sa maraming mambabatas at tagapagbalangkas ng patakaran sa Amerika, ang nangyayari ngayon ay hindi malayang kompetisyon. Para sa kanila, isa itong sistematikong estratehiya ng China na gamitan ng subsidyo at murang kapital ang sarili nitong industriya para mapabagsak ang mga kakompetensya sa labas. Kaya naman mas dumadami ang panawagan para sa mga parusa, taripa at mas mahigpit na tuntunin sa pinagmulan ng produkto. Hindi rin ito hanggang salita lamang. Ang mga institusyong pangkalakalan sa Amerika ay naging mas agresibo sa pag-usisa sa mga import na konektado sa solar, dekuryenteng sasakyan, baterya at iba pang sensitibong produkto. Ang simpleng lohika nila ay ito. Kung ang murang presyo ay bunga ng hindi patas na suporta ng Estado, kailangang gumanti ang batas sa kalakalan. Kaya tumitindi ang mga investigasyon sa di umano'y dumping at labis na subsidyo. Bukod pa roon, lalo ring binabantayan ng Amerika ang posibilidad na may mga produktong Sino na dumadaan sa ibang bansa para lang mabago ang etiketa at makalusot sa umiiral na taripa. Iyan ang dahilan kung bakit maraming bansang nasa gitna ng pandaigdigang supply chain ang nararamdamang bigat ng mas mahigpit na pagsusuri mula sa Washington. Sa Europa, mas komplikado ang eksena. Dahil kung tutuusin, kailangan nila ang murang teknolohiyang berde para maisakatuparan ang kanilang mga target sa klima. Pero kasabay nito, kailangan din nilang ipagtanggol ang sarili nilang industriya at mga trabahong nakataya rito. Lalo na sa sektor ng sasakyan, napakalaking usapin nito. Ang industriya ng kotse ay hindi lang negosyo sa Europa. Bahagi ito ng kanilang industrial na identidad. Kaya nang magsimulang lumakas ang presensiya ng mga dekuryenteng sasakyan mula sa China sa merkado ng Europa, ramdam agad ang pagkabahala. Paano mo ipapaliwanag sa manggagawang Aleman o Pranses na kailangang isulong ang berdeng paglipat kung ang kapalit naman ay pagkalugi ng sarili nilang pabrika? Paano mo sasabihin sa mga pamilya na mabuti ang murang imported na sasakyan kung ang ibig sabihin naman nito ay maaring mawala ang kabuhayan ng buong komunidad? Dahil dito, unti-unting nagbago ang tono ng Europa. Mula sa dating pag-asang kayang pagsabayin ang bukas na kalakalan at industrial na katatagan, mas malinaw na ngayon ang paninindigang kailangang ipagtanggol ang tinatawag nilang estratehikong autonomiya. Kaya hindi katakataka na nagpatupad sila ng mga karagdagang hakbang laban sa ilang imported na produktong pinaniniwalaang nakinabang sa malawakang subsidyo ng China. Hindi na sapat ang moral na panawagan sa patas na laro. Sa puntong ito, para sa maraming pinuno sa Europa, dapat nang kumilos kahit pa may banta ng ganting aksyon mula sa Beijing. Sa madaling salita, pumasok na ang Europa sa bagong yugto, kung saan ang seguridad pang-ekonomiya ay hindi na hiwalay sa patakarang pangkalakalan. Habang ang tunggalian ng China at kanluran ang kadalasang laman ng mga balita, may isa pang malaking kwento na madalas hindi gaanong napapansin, ang dagok sa mga umuunlad na bansa. Kung ang Estados Unidos at Europa ay may kakayahang magtayo ng mas matataas na pader ng proteksyon, ang maraming ekonomiya sa timog ay mas lantad sa bagsik ng murang pag-import
Kapag hindi makapasok ang produkto sa ilang merkado dahil sa mataas na taripa o mahigpit na patakaran, natural na hahanapan ito ng ibang destinasyon. At madalas, ang mga bansang may mas mahina at mas batang industriya ang nagiging landing zone ng sobrang supply. Iyan ang masakit na bahagi ng globalisasyon. Kapag may higanting naghagis ng sobra niyang produkto, ang unang natatabunan ay hindi ang kapwa-higante, kundi ang mas maliliit na bahay sa paligid. Sa Amerika Latina, malinaw ang tensyon. Maraming lokal na industriya roon, mula sa bakal hanggang sa tela at simpleng pag-assemble ng appliances, ang napipilitang humarap sa kompetisyong halos imposibleng sa bayan. Kapag mas mura pa ang imported kaysa sa lokal na gasto sa materyales, hindi na ito normal na paligsahan. Kaya't hindi nakapagtataka na mas dumadami rin ang panawagan sa rehiyong iyon para sa mga pananggalang na hakbang. Sa Timog Silangang Asya naman, ang sitwasyon ay mas masalimuot dahil mas malapit ang ugnayan ng rehiyon sa China bilang kasosyo sa kalakalan at produksyon. Dito, may halo ng pakinabang at panganib. Nakatutulong ang murang import para mapigil ang inflasyon at mapababa ang gastos ng negosyo. Pero oo rin, dahan-dahan nitong sinasakal ang lokal na maliliit at katamtamang laking kumpanya na hirap makipagsabayan sa presyo at lawak ng produksyon ng mga kalabang mula sa labas. At kapag pinag-usapan ng Timog Silangang Asya, mahalaga ang pagtuunan ng pansin ng Pilipinas kahit hindi ito laging pangunahing sentro ng industrial na produksyong pang-export tulad ng ilan nating kapitbahay. Para sa atin, ang usapin ng dambuhalang alon ng produktong Chino ay hindi abstract na debate sa mga conference room ng mga ekonomista. May direktang implikasyon ito sa presyo ng mga bilihin, sa kakayahan ng mga lokal na negosyo, sa lagay ng ating industriya, at maging sa direksyon ng patakaran ng pamahalaan. Sa unang tingin, maaring may benepisyo ang mas murang imported na produkto. Kung mas mura ang materyales, makinarya, at ilang produktong gamit ng sambahayan, may pansamantalang ginhawa iyon sa mga mamimili. Sa panahong mataas ang sensibilidad ng publiko sa presyo, madaling makita kung bakit maraming merkado ang natutuksong tanggapin ang murang supply. Pero hindi pwedeng doon lang tumingin. Dahil ang murang import ngayon ay pwedeng maging mahal na problema bukas. Kung masyadong lumakas ang pagdepende natin sa mga produktong gawa sa ibang bansa, habang hindi naman lumalakas ang sariling base ng produksyong lokal, mas tumitindi ang kahinaan ng ekonomiya. Ang negosyo sa loob ng bansa na kayang gumawa ng simpleng kagamitan, materyales o produktong maaaring palitan ng murang imported ay mahihirapang huminga. Ang lokal na industriya, lalo na ang nasa gitnang antas pa lamang ng paglaki, ay pwedeng maputol ang tsansang umakyat. At kapag hindi nabuo ang malakas na industrial na gulugod, mas mananatiling nakasandal ang bansa sa pag-angkat, remittance at serbisyo imbes na makalikha ng mas malawak na pambansang kapasidad sa paggawa. Yan ang mapait na palaisipan hindi lang para sa Pilipinas kundi para sa maraming bansa. Sa maikling panahon, mas murang produkto ang ginhawa. Sa mahabang panahon, ang sobrang pagdepende rito ay pwedeng maging bitag. Ang totoo, hindi sapat ang maging masaya dahil mura ang pumapasok. Kailangan ding tanungin kung anong uri ng ekonomiya ang nabubuo habang dumaragsa ang mga kalakal na iyan. Nagkakaroon ba ng pagkakataon ng lokal na industriya na matuto, tumibay at makalaban? O unti-unti itong nagiging tagabili na lang ng gawa ng iba? Kapag hindi maingat ang timpla ng patakaran, pwedeng humantong ang isang bansa sa sitwasyong mababa nga ang presyo sa ilang tindahan, pero mahina naman ang kakayahang lumikha ng disenteng trabaho at mataas na halaga sa loob ng sariling ekonomiya. Sa mas malawak na antas, ang sentro ng alitang ito ay ang konsepto ng sobrang kapasidad. Para sa maraming ekonomista sa kanluran, malinaw ang problema. Masyadong malaki ang itinayong makina ng produksyong Chino kumpara sa kakayahan ng lokal at pandaigdigang demand na sumalo rito ng hindi nababali ang presyo at industriya ng iba. Ibig sabihin, hindi lamang sila mahusay gumawa. Napakalaki rin ng aparatong nagtutulak para patuloy silang gumawa kahit hindi sapat ang bentahan sa loob. Dahil may pressure sa paglago,
trabaho at katatagan sa loob ng bansa, kailangang itulak palabas ang mga produkto. At kapag nangyari iyon, ang epekto ay parang pag-export ng sariling problema sa buong mundo. Ang depresyur sa presyo, pagkawala ng bahagi sa merkado at paglilipat ng trabaho ay hindi na mananatili sa loob ng China. Tatama iyon sa mga kaagaw nila sa labas. Siyempre, hindi ito tinatanggap ng Beijing ng basta-basta. Sa pananaw nila, hindi raw sobrang kapasidad ang problema, kundi kakulangan ng kakayahan ng iba na makasabay sa bilis, husay at lawak ng kanilang organisasyon sa produksyon. Para sa kanila, natural lamang na mas mura ang produkto kung mas buo ang supply chain, mas mahusay ang infrastruktura at mas malaki ang sukat ng pabrika. Dagdag pa nila, bakit magiging kasalanan ng China kung nagawa nilang maghatid ng mas murang sasakyan, solar panel at baterya sa mundong naghahanap ng malinis na enerhiya? Kung tutuusin, may punto rin iyon. Dahil sa murang presyong ito, mas napapabilis ang paggamit ng renewable energy sa iba't ibang bansa. Ang tanong nga lang ay ito, hanggang saan magtatapos ang lehitimong kahusayan at kailan ito nagiging hindi patas dahil sa laki ng tulong ng Estado? Kahit ano pa ang sagot sa debating iyan, isang katotohanan ang hindi matatakasan. Nakatali pa rin ang pandaigdigang ekonomiya sa makinang industrial ng China. Marami nang nagsalita tungkol sa paglipat ng supply chain, pag-diversify at pag-iwas sa sobrang pagdepende. Pero sa aktual na mundo ng produksyon, hindi ganoon kadaling palitan ang lawak, bilis at kumpletong sistema ng paggawa na naitayo ng China sa loob ng mga dekada. Kahit may mga kumpanyang lumilipat ng final assembly sa Timog Silangang Asya, India o Mexico, madalas ang mga pyesa, materyales, makina o intermediate goods ay nanggagaling pa rin sa China. Ibig sabihin, kahit umalis ang isang pabrika sa mapa, hindi ganoon kadaling mawala ang anino ng China sa mismong laman ng produkto. Dito nasusubok ang mga magagandang salita tulad ng friendshoring at nearshoring. Pakinggan mo at parang simple. Ilipat ang produksyon sa mga bansang kaibigan o mas malapit. Pero sa tunay na buhay, mahal, mabagal at puno ng aberya ang ganitong pag-aayos. Kailangan ng bagong infrastruktura, bagong manggagawa, bagong supplier, bagong logistics at bagong pamumuhunan. At kahit magawa mo iyon, madalas nakasandal pa rin sa China ang marami sa kailangang bahagi, kaya minsan ang nangyayari ay hindi tunay na paglayo kundi mas mahaba lamang na kadena. Imbes na mabawasan ang pagdepende, lumalaki pa ang gastos sa pag-ikot ng produkto. At sa huli, ang sinisingil ng mas mahal na sistemang iyon ay ang ordinaryong mamimili. Isa pang napakahalagang epekto ng bugso ng pag-export na ito ay ang implikasyon nito sa pandaigdigang inflasyon. Sa mga nakaraang taon, halos lahat ng malalaking ekonomiya ay naghirap dahil sa tumataas na presyo. Kaya kung may murang kalakal na biglang dadagsa mula sa China, natural na may ginhawang maidudulot iyon sa headline inflation. Bumaba man ang presyo ng ilang imported na produkto at materyales, nakakabawas iyon sa bigat sa bulsa ng mga mamimili at negosyong bumibili ng input. Pero hindi ibig sabihin na purong mabuting balita ito. Dahil kung ang pagbaba ng presyo ay hindi bunga ng masiglang produktibidad sa lahat kundi bunga ng sobra-sobrang supply mula sa iisang pinagmulan, may panganib itong humantong sa mas malawak na presyur na magpapahina sa produksyon ng ibang bansa. At kapag natakot ang mga negosyo sa patuloy na bagsak presyo, babagal ang pamumuhunan, magkakaproblema sa trabaho, at posibleng dumulas ang mga ekonomiya sa mas mapanganib na siklo ng paghina. Kaya naman ang mga sentral na bangko sa iba't ibang panig ng mundo ay nasa napakahirap na posisyon. Kung bumababa ang presyo ng imported na produkto dahil sa pagdagsa ng murang supply mula sa China, may tukso silang magluwag ng pulisiya. Pero hindi ganoon kasimple. Dahil sa maraming bansa, nananatiling matigas ang presyo ng serbisyo, upa at iba pang lokal na bahagi ng inflasyon. Kaya kung masyado silang mabilis magbawas ng interes, pwedeng bumalik ang inflation sa ibang bahagi ng ekonomiya. Pero kung mananatili naman silang mahigpit habang nahihirapan ang lokal na industriya laban sa murang import, baka lalo nilang saktan ang paglago.
Sa madaling salita, ang alon ng pag-export ng China ay hindi lamang usapin ng kalakalan. Gumagapang ito hanggang sa puso ng pandaigdigang patakarang pananalapi. Unti-unti tuloy tayong napapalapit sa mas delikadong senaryo, ang mas malawak na paglaganap ng proteksyonismo. At kapag ito'y tuluyan ng lumawak, hindi na lang ito simpleng alitan sa pagitan ng ilang bansa. Puwede itong maging bagong normal sa pandaigdigang kaayusan. Kapag bawat gobyerno ay nag-uunahang magtaas ng taripa, magpataw ng kota, maghigpit ng tuntunin, at unahin ang sariling industriya sa agresibong paraan, ang dating maluwag na daloy ng kalakalan ay magiging parang kalsadang puno ng harang. Mas mataas ang gastos, mas mabagal ang paggalaw, mas maraming alitan, at mas mahina ang kabuuang kahusayan ng sistema. Ang masama pa rito kapag humina ang papel ng mga institusyong dapat sana'y tagapag-ayos ng mga sigalot sa kalakalan, mas lumalakas ang kultura ng unilateral na kilos, parang bawat bansa ay nagtatayo ng sarili nitong bakod habang ang buong baryo ay unti-unting nagkakagulo. At dito pumapasok ang pinakamahalagang punto. Ang bugso ng pag-export ng China sa simula ng taong 2026 ay hindi simpleng episodeng pangkalakalan. Isa itong salamin ng malalim na pagbabagong structural sa loob ng China at sabay na pandurog sa dating balanse ng pandaigdigang ekonomiya. Ipinapakita nito na ang lumang panahon kung saan maaaring umasa ang mundo sa murang produksyon ng China nang walang masyadong pampulitikang kapalit ay unti-unti nang naglalaho. Ngayon, ang bawat murang sasakyan, bawat solar panel, bawat baterya, bawat bakal, at bawat container ay may kasamang tanong tungkol sa seguridad sa trabaho, kapangyarihang industrial, at direksyon ng globalisasyon. Para sa Pilipinas at sa iba pang bansang naghahanap ng mas matatag na puwesto sa nagbabagong mundo, ang aral dito ay hindi dapat mababaw. Hindi sapat ang basta sumabay sa agos. Hindi rin sapat ang maging simpleng merkado ng sobrang produkto ng iba. Kailangan ng malinaw na estratehiya kung paano sasamantalahin ang benepisyo ng murang input at teknolohiya nang hindi sinasakripisyo ang sariling kakayahang lumikha, mag-imbento at magpalawak ng lokal na industriya. Kailangan ng maingat na pagpili kung aling sektor ang dapat buksan, aling sektor ang dapat protektahan, at aling sektor ang dapat tulungang umangat. Dahil sa mundong papunta sa mas maigting na kompetisyon at mas maruming suntukan sa kalakalan, ang bansang walang plano ay hindi neutral. Ito ay madaling matangay. Sa uli, ang tanong ay hindi na kung titigil ba ang alon ng pag-export ng China agad-agad. Sa kasalukuyan, mukhang malayo pa iyon. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano haharap ang mundo sa isang sistemang kung saan ang isang napakalaking ekonomiya ay kailangang patuloy na magbuhos ng produkto palabas upang mapanatili ang sariling katatagan, habang ang ibang bansa naman ay lalong nababahala sa epekto nito sa sarili nilang kabuhayan at industrial na kinabukasan. Iyan ang tunay na banggaan ng ating panahon. Hindi ito simpleng usapin ng murang bilihin laban sa mahal na bilihin. Hindi rin ito simpleng laban ng silangan at kanluran. Isa itong malalim na tunggalian sa pagitan ng magkaibang modelo ng paglago, magkaibang pananaw sa tungkulin ng Estado, at magkaibang konsepto ng patas na kompetisyon. At habang nagpapatuloy ang higanteng pagbuga ng kalakal mula sa mga daungan ng China, isang bagay ang malinaw. Pumapasok na tayo sa bagong yugto ng pandaigdigang ekonomiya. Isang yugto na hindi na kayang unawain gamit ang lumang mga slogan tungkol sa libreng kalakalan at automatikong benepisyo para sa lahat. Sa bagong yugtong ito, mas makapal ang usok ng tensiyon, mas mabigat ang kahulugan ng bawat patakarang pang-industriya, at mas malinaw na ang ekonomiya ay hindi lamang usapin ng presyo at tubo. Isa na rin itong larangan ng kapangyarihan, seguridad, at pambansang kaligtasan. Kaya kung ang tanong ay bakit tila walang tigil ang pagdaluyong ng mga produktong Sino sa buong mundo ngayong 2026, ang sagot ay ito. Dahil sa loob ng China ay may makinang kailangang patuloy na paandarin, at sa labas ng China ay may mundong napipilitang magdesisyon kung tatanggapin ba ang alon, lalangoy kasabay nito o magtatayo ng pader bago pa tuluyang tangayin ng rumaragasang dagat.